dito para makapag-auto-tuning siya. Index is stable, sufficient index, and sensor values. Ano ba yung tatlong requirements na to? Ito naman sir, yung tatlong requirements na. As per instruction manual, user's control auto-tuning saka continuous auto-tuning. Ang ginagamit nito Dalawang type. sir, is yung continuous auto-tuning ang ginagamit natin. Pero para makapag-auto-tuning kayo sir, itong tatlong requirements na sir, kailangan ma-met nyo muna itong tatlong requirements na. Index is stable, sufficient index, saka sensor values niya is dapat naka-check ito. Kung makikita niyo sa table ko dito, babalikan ko dito sa may dalawa kayong type ng auto-tuning. Una sir, yung continuous automatic auto-tuning. Ito sir, wala kayong ginagalaw sa inyong MOP. Wala kayong ginagalaw. Basta yung tatlong requirements niya sir, na-met nyo, yung inyong auto-tuning program, mag-tuning siya as best as per sa kanyang program. Assuming naman sir na itong tatlong requirements niya na-met nila. Pero, hindi pa siya nag-auto-tuning. May tinatawag kayong User's Control Automatic Auto-Tuning. Yung User's Control Automatic Auto-Tuning naman, assuming sir na ito, naka-check na itong tatlong to. Dito kasi sa training center, hindi ko ma-check ito. Bakit? Iisa lang kasi sir yung aking engine, yung sensor ko. Wala akong 2, 3, 4, 5, 6 kaya hindi ko magawa. Paano naman sir yung User's Control Auto-Tuning? Kunwari sir, sa table ko o sa graph ko, hindi maganda yung graph ko ng Pmax. Kunwari, hindi maganda yung graph ko ng Pmax. Ang gagawin ko, pupunta ako sir dito sir sa Pmax. Ang gagawin ko, i-auto-tune ko, Pmax lang. Or pwedeng all, para lahat sila i-auto-tune yan. Assuming sa graph ko naman, hindi maganda sir yung Pcom ko. Pupunta ako ng Pcom. Ang i-auto-tune ko lang, parang ginagawa ko, piniprsya ko siyang mag-auto-tuning. Pero kailangan yung tatlong requirements na-met niya na rin. Pcom lang, or all. Lahat yan yung auto-tuning niya. Pero kung Pcom lang clinic ko, ang i-auto-tune niya lang, Pcom lang. Ngayon, kunwari, hindi ko kusnada sa yung PI. Ang i-click ko lang, PI lang. Ang i-auto-tune niya, PI lang. Pero pag tinol ko, lahat yan, Pmax, Pcom, PI. I-auto-tune niya lahat yan. Pati yung name ng Pmax sa Pcom ng name, i-auto-tune niya lahat yan. Ngayon, may tinatawag naman tayo sa manual adjustment process. Gumagamit tayo ng cylinder load sa cylinder pressure na pins. Assuming sa kung offline kayo, gagawin niyo, kukuha muna kayo sa ng reading. Pag hindi niyo, kunwari, ang cylinder number 4 niyo masyadong mababa o mataas, pwede kayong mag-adjust sa mismong cylinder na yon. Kunwari sa Tmax cylinder number 4, pwede kayong magdagdag, pwede kayong magbawas. Pero ito kasi sir, yung kagaya nga ng sinabi mo sir, parang kang nag-a-adjust ng pump rack mo nito. Itong manual adjustment natin ng Tmax, assuming, i-apply ko yan, no? Assuming sir, hindi mo kusnada yung number 1 cylinder mo. Pwede mong piliin sa yung number 1 cylinder mo, then pwede mo siyang dagdagan, bawasan. Pero again, para kang nag-a-adjust sir ng inyong pump rack dito na pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Pero ganito kasi yan, bakit hindi ito nire-recommenda na gamitin itong manual tuning sir ng Pmax, Pcom, sa PI nyo? Dahil kunwari nag-adjust ka ng cylinder number 1, hindi lang naman sa cylinder number 1 ang ina-adjust mo may partner yan. Naapektuhan niya rin yung partner niya. Pag ito sa Pmax, Pcom, ito namang isa sir, PI itong isa. PI itong isa. I-apply ko lang ito. PI naman itong isa. So, may dalawa kayong auto-tuning sir. Itong continuous automatic auto-tuning, saka user's automatic auto-tuning. Saka may manual adjustment process kayo. Ngayon, kung titignan nyo dito sa aking dito, aking picture, ito sa auto-tuning. Itong cylinder load sa cylinder pressure, manual adjustment process ito. Ngayon, makikita nyo naman dito, pag yung tatlong requirements na naka-check sir, pwede nyo, di ba kanina hindi naka-active yung Pmax at Qualcomm? Kailangan kasi sir, tatlong requirements na na-met niya para maging active. Pag hindi niya naging na-met itong tatlong requirements niya, ang itsura nito, parang ganito ang itsura sa inactive yung button, hindi niya magagamit. Inactive
inverter. Ngayon, ano naman yung tatlong requirements na to, sir? Nandito rin sa instruction manual niya sa tatlong requirements na to. Unahin ko, sir, yung index is stable. Ang ibig sabihin nito, index is stable. Engine is in a steady state operation indicated by a stable governor. Ito ang continuous auto-tuning mo, sir. Kahit na bad weather yan, naka-on yan. Continuous siya na naka-on. Hindi rin siya mag-auto-tuning pag bad weather, cylinder pressure, quiet sa manual adjustment process siya. Yan. Kung makikita nyo, itong manual adjustment process namin, yung both cylinder load natin sa cylinder pressure natin, may nakalagay talaga dito sa pakibasa, sa sabi niya dito, this screen is mainly used by integrator. Pag may auto-tuning program kami, hindi kang allowed mag-manual. Pero maliban lang pagka offline kami, no choice, magmamanual kami, kukuha ka ng performance, manually mag-a-adjust ka. Pero pag may auto-tuning platform kami, ang gusto ng kumpanya namin, auto-tuning lang, hindi kami magmamanual. Ngayon, kunwari, mataas sir yung, di ba may drop kami, may mababa, mataas, namumula, nag-yellow. Ang gusto ng kumpanya, kung may problema kami sa injector namin, palit kami ng injector. Hindi magmamanual. Assuming may problema kami sa exhaust valve namin, palit kami na exhaust valve. Ayaw nila na pa. Ang gusto nila, auto-tuning na ginagamit namin. Ayaw nila mag-manual. May suction doon sa dito. Yes sir, yung suction valve. Isa pa yan sa fuel. Bumabagsak yung sa yung regulator doon sa Correct. may clearance. Yes. Ang problema sa suction valve na yan sir, ang spare namin sa barko, anin yan. Hindi nyo pwede i-condition yan sa barko. Pwede nyo lang linisin yan, pero wala kayong gamit sa barko na pang-recondition yan. Yung iba, naglalagay daw ng BB oil or yung pine na hindi pa rin reconditioning ang tawag nun. Cleaning pa rin yun. Kaya ang talagang reconditioning ng suction valve nyo, according to the kami. Kaya ang spare namin yan sa barko sa anin. Pero kung mari sir, lahat yun nag-leak sa akin. Hindi ko ipapadala sir, lahat. Magpapadala lang ako ng 4. Bakit sir? Kailangan ko ng spare. Ngayon, ang sabi ko naman sa inyo, pag yung suction valve nyo, minimum lang yung leak niya. Magko-compensate lang naman. Pero pag malaki kasi yung leak na sir, talagang babagsak din yung pressure niya. High load offset, saka low load offset. Itong PI kasi may high load offset ito, saka low load offset. Sa instruction manual nito sir, kaya kayo may high load offset, yan ang high load offset, saka low load offset, ay ito yung reason niya. Tapos, ang sabi ko sa inyo, itong instruction manual ko na ito galing sa mga, kopyahin niya ito. Dahil dito kasi sir, kunwari may problema kayo sa PMAX, sinasabi niya kung anong part ng inyong makina ang apektado sa PMAX. Assuming sa may problema kayo o may kailangan kayo mag-adjust sa PICO, sinasabi niya yung part ng makina nyo na nakaka-apekto sa PICO. Assuming naman nagkaka-problema kayo sa PI, yung indicated pressure, sinasabi niya dito sa kung ano yung part ng makina nyo na nakaka-apekto sa PI o indicated pressure. Dahil minsan kasi alam natin sabihin kung ano yung PMAX, ano yung PICO, ano yung PI, pero hindi natin naiintindihan kung ano yung pinagkakaiba nila. Minsan may na-interview akong chief engineer na, sir, pag-iwanag nyo sa akin yung engine performance, yung PMAX, yung PICO, saka yung PI. Sabi niya sa akin, sir, di ba yung PMAX, yan yung performance? Malayo. Pero anyway, yun na kasi yung term na ginagamit natin sa bato minsan. Pero iba yung PMAX, PICO, saka sa PI. Yung performance, yung tatlo yun, yung kabuuan ng performance. Ngayon, bakit nga pala sir, may high load offset sa low load offset ng PI? Sabi niya dito, if the load is higher than 50%, high load offset is used. High load offset will little change PI at low load. If the load of your engine, 50% engine load in below ka, load ng makina ko, low load offset is used. Low load offset will little change PI at high load. Bigyan ko kayo ng example kahit sa diesel generator natin or main engine natin. Kunwari, nag-a-adjust kayo sa ng pump rack, pero hindi siya sa advisable lang. Kunwari sir, ang kuberta, marami silang operation, nag-tank cleaning sila, nagbabalance din sila, nag-chicken sir para sa ganyan sila bosses. Ibig sabihin, 2 generator ka, tumatakbo, balance pump mo, higher NDS pump mo, 1 and 2 tumatakbo, balance pump 1 and 2, compressor 1, 2, 3 tumatakbo. May pramo pa. Dalawang generator mo,
mataas na yung load. Ngayon, di ba, in-adjust mo na yung load mo, yung graph, okay na sa high load. Ganyan-ganyan ka na. Mamaya, before ng lunch break, sabi nila, oo, tapos na kami lahat. Iparang nyo na lahat ng pwedeng ipara. Dati kayong high load concept, maganda na yung graph nyo. Pagbaba nyo ng low load, ano nangyari? Nagbago-bago na naman sir. So iba yung setting ng high load, iba yung setting niya ng low load. Kaya pag ang load nyo ay, kunwari, ang load ng main engine natin, although hindi advisable itong cylinder load sa cylinder pressure sir, nasa 59% ako kunwari. Dito ako mag-adjust sa high load. Kunwari, mababa itong number 4, yung number 4 lang yung i-adjust ko. Kunwari, mataas itong number 1, ibabaan ko lang yung number 1. May araw ako dito sa yun nga lang, parang kang nag-a-adjust ng pang dito. Yung pag-uwi na sinabi. Question ako, sir. Yes sir. Ano sa ulit? Magkaroon na yan, ayaw nila itong cylinder load sa cylinder pressure. Load lang kayo sa opportunity. Okay ba tayo? Offset adjustment tolerance. Okay. Ngayon, pagdating naman sa local reading sir, kahit sa may reading tayo sa engine control room, meron din tayong reading sa engine room. May mga kuha na kasi sila dito sir, may mga listahan na sila dito. Ngayon, ang sabi niya sa 2 meters niya sir, minimum of 30 minutes. Pwede naman ng 30 minutes sir, dahil kung kailangan mo ng 1 hour consumption mo, times 2 mo lang. Kailangan mo ng 1 day consumption mo, times 24 lang. Pero kadete pa ako sir, nung sa nag-oiler ako, 4th engineer, 3rd engineer, hanggang segundo heavy ako eh. 1 hour talaga ang hinihingi ko. 1 hour ang hinihingi ko performance. So, assuming sa written na mga requirements natin sa performance, kung may additional pa requirements ng kumpanya, sunod lang tayo. Sunod lang tayo. Ngayon, kunwari, na-achieve niya na itong requirements na to sir, at paano natin kinukuha yung performance natin? So, dito